Ayan po mga kapita, isa ho magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po maganda kong pag-usapan po mga kapita. Naniniwala ho ito hong si Caloocan City Congressman Egay Erice na ito hong pagkakatalaga po kay Ombudsman Boying Rimulya bilang ombudsman po mga kapita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay ginawa po ito para protektahan po ito hong si PBBM mga kapita mula dito sa possible involvement mga kabida sa issue po ng corruption po sa flood control projects. Okay, eto babasahin ko muna. Itong post po ng ang balita ngayon Boying itinalaga ng Pangulo upang protektahan ang Pangulo mga kabida. Ito ang pahayag ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice laban kay Ombudsman Boying Rimulya kasunod ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA tungkol sa umano'y malalim na investigasyon sa flood control anomalies. Ayan. Sa panayam sa The Spokes, kinwestiyon ni Erice ang pagiging independyente ng Office of the Ombudsman at sinabing si Ombudsman Rimulya, I think he was appointed by the President to protect the President. Okay? Sabi ko, o tingin ko, itinilaga si Ombudsman Rimulya ng Pangulo upang protektahan ang Pangulo. Iginiit ni Erice na wala umanong nailalabas na ulat mula sa Internal Control Investigation o ICI bago isinagawa o isinangguni ang usapin sa Office of the Ombudsman. Dagdag pa niya, hindi siya naniniwalang si House Speaker Martin Romualdez lamang ang dapat managot sa umano'y anomalya sa flood control projects. Aniya kung totoo ang sinasabing 1.8 trillion pesos na questionableng pondo, hindi ito maaaring mawala ng walang partisipasyon ng iba pang opisyal ng pamahalaan kabilang na ang ilang miyembro ng gabinete. Ayon. So yun yung paniniwala po mga kabida ni Congressman Erice na yung pagkakatalaga po kay Rimulya bilang ombudsman mga kabida ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos purposely para ho protektahan po ang Pangulo po ng Pilipinas Okay, kung maalala po ninyo mga kabida, ito hong si Pangulong Marcos nabanggit po ito during the investigation po mga kabida ng Blue Ribbon Committee sa ilalim po mga kabida una sa pamumuno po ni Senator Rodante Marcoleta mga kabida. Pero nung panahon po ni Lacson nabanggit din ito. Okay, mga kabida po. Pero wala hindi ho pinakinggan mga kabida. Binaliwala po Tapos nung lumabas po itong Brave 18 dito na nakumpirma po makabida yung sinabi po ng isang testigo na si Orly Gutesa na nag-deliver po sila ng pera, mali-maliit ang pera po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Tapos yung pang video ni Zaldico mga kapita, binanggit din si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos okay, na nag-utos daw kay anong tawag po dito? Zaldico, mga kabita, na mag-insert po ng 100 billion pesos. Tapos doon ho sa 100 billion pesos, mga kabita, meron pong 25% daw doon na naging kickback daw ng Pangulo, mga kabita. Pero yun, wala hong pumansin doon, mga kabita. Hindi ho pinansin yung pahayag po ng Brave 18, ni Zaldico, kasi ang tingin po nila doon, walang probative value Yung kanilang mga statements, mga kabida, po. Nung naglabas po ng initial results ng investigation po, ang Senate Blue Ribbon Committee, sinabi po mga kabida ni Lacson na wala hong link, okay, against the President, mga kabida, dito ho sa issue po ng corruption sa flood control projects. Okay? Maging yung ICI po. Okay? Wala ko silang nakitang link against the President, mga kabid. Siyempre naman, sino po ang magkakaroon po ng lakas ng loob, mga kabida, na panggitin, ililink ang Pangulo. Ang Pangulo mismo yung nagbuo po ng ICI, mga kabida. Di ba?
O pagdating naman doon ho sa ombudsman, ganun din. Same narrative, ano, mga kabida, na wala hong nakikitang link against the president, ano, mga kabida, na involved dito ho sa corruption po sa flood control projects. Okay? Now, dito lang po ako nagtataka, no? Parang naging selective po ang ombudsman, mga kabida, sa kanila hong paggamit po ng mga pahayag, ano? Di ba ginamit po nila ito hong pahayag po, mga kabida, ni Zaldico, okay, against Romualdez. Ginamit din nila, mga kabida, ito hong pahayag po ng Brief 18 against Romualdez. Di ba? Eh kung tutuusin po, ang common denominator po dito sa dalawang statements si Pangulong Marcos at saka si Romualdez, ano? Eh bakit ang kanilang iniimbestigahan lang po ito kung si Romualdez, mga kabida? Di ba? Nakapagtataka, di ba? Oh, sinabi ni Zaldico na inutusan siya ng Pangulo na mag-insert ng 100 billion pesos. Tapos doon ho sa 100 billion pesos, 25 of it, ano, mga kabida, kickback daw ng Pangulo. Sabi po ni Zaldico, ano, doon ho sa kanyang video. Sinabi din ng Brave 18, ano, mga kabida, na nag-deliver sila ng pera ay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Same. Doon ho kay dating House Speaker Martin Romualdez, ano, mga kabida. O bakit ang pinili lang po ng ombudsman na pahayag yung nagdidiin po, mga kabida, kay Romualdez? At yung nagdidiin ho sa Pangulo, hindi po nila ginamit po. Okay? Kaya nga, posibleng, tama itong sinabi po ni Erice, ano, mga kabida, na itong pagkakatalaga po kay Boying Rimulya, ang purpose po dito is to protect the president, ano, mga kabida, ano po. Diba? Kung napapansin po ninyo, ano, mga kabida, ginamit po ng ombudsman yung pahayag po ng Brave 18, ginamit po nila yung pahayag po ng dating Ako Bicol Party List Representative na si Zaldico, ano, mga kabida. Pero, ang pinili lang po nila, dun ho sa naging pahayag po nila, mga kabida, yung isinasangkot po, mga kabida, ito hong si Martin Romualdez. Pero yung isinasangkot po, ito hong si Pangulong Marcos, hindi po ginamit po ng ombudsman. Ito, nagtatanong lang po ako, ano, mga kabida, ano po. Diba? Kaya, marami hong hindi ho naniniwala po, ano, mga kabida, na mag-isa lang po ito hong si Zaldico, ito hong si Martin Romualdez, ano. Kasi kung tutuusin po, hindi po makakalusot itong budget na ito kung wala hong perma mula mismo sa presidente ng Pilipinas, ano. Kasi, magiging budget yan, official budget ng bansa sa isang taon, mga kabida, kung ito po ay permado po ng Pangulo, ano, mga kabida, ano po. Diba? At ito po ay nakapaloob lahat, mga kabida, sa national budget, eh. Oh. Hindi kayo nagtataka, ano, mga kabida? Oh, ito, ano lang to, opinion, ano, mga kabida, ano po. Kaya may posibilidad, tama itong si Congressman Erice, ano, mga kabida, na ang appointment ni Boying Rimulya bilang ombudsman, not because gusto po ng Pangulo na gawin po ni Ombudsman Rimulya yung kanyang trabaho, ano, bilang ombudsman, para mabigyan po ng accountability po, mga kabida, ang mga taong gumagawa ng karumal-dumal na pagnanakaw po sa kaban po ng bayan, ano, mga kabida, kundi para protektahan daw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kayo, naniniwala ho ba kayo dito, ano, mga kabida, na yun yung rason? Yun yung dahilan dyan po sa pagiging ombudsman ni Boying Rimulya, ano? Kasi kung maalala po ninyo, mga kabida, yung pagkakatalaga kay Boying Rimulya, ang dami hong mga questionable actions, eh, ano? Like for example, di ba, meron po siyang reklamong kinakaharap po sa ombudsman na isinampa po, mga kabida, ni Senator Amy Marcos patungkol doon ho sa pag-aresto at pagdala ho, mga kabida, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court, ano?
yung ginawang investigasyon po ng Committee on Foreign Relations, kung saan po ang chairman during that time, ito kung si Senator Amy Marcos, mga kabida. Naghain po ito ng reklamo sa ombudsman against Rimulya at iba pang mga opisyal ng gobyerno. Pero nagtataka na lang po tayo, biglang nag-assume po mga kabida, ito kung dating ombudsman na si Ombudsman Vergara po, kapalit po ni Ombudsman Samuel Martires. At nagtataka na lang po ang lahat, kasi bigla hong naglabas po ng desisyon po ng ombudsman na inexonerate po ito hong si Rimulya dun ho sa reklamo, mga kabida. Alam naman po natin na isa ho sa mga requirements para magiging kwalipikado ito hong si Ombudsman Rimulya, sa posisyon na yan, kailangan hong walang reklamo o kasong kinakaharap po ito. Okay? Pero yun yung nangyari po. Yung kanyang nomination po sa JBC, mga kabida, questionable din yun. Kasi yun nga doon ho sa kanilang screening, bago po inilabas yung decision po ng ombudsman, mga kabida, hindi po naisali po si Ombudsman Rimulya po doon, mga kabida. Pero bigla na lang pong naisali yung kanyang pangalan, naisingit yung kanyang pangalan nung lumabas po yung decision po ng ombudsman na pinawalang sala po ito kung si Rimulya dun ho sa reklamo po ni Amy Marcos. At saka, hindi lang po si Amy Marcos po nag-complain, Pati si Mayor Basti Duterte, nagsampa din ng reklamo, mga kabida, sa Office of the Ombudsman. Kaso lang po, meron pong technicality dun ho kay Basti Duterte na reklamo, dahil hindi daw umabot dun ho sa PETSA kung saan po ay deadline na binigay po ng Ombudsman na magsampa po ng reklamo, mga kabida. Diba? So, yun. Para po sa inyo, naniniwala ho ba kayo na itong pagkakatalaga po ni Rimulya, mga kabida, designed by the President, para lang po protektahan si Presidente Marcos laban ho dito sa mga alegasyon, mga kabida, sa issue po ng corruption sa flood control projects? Okay? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.